Mrs. Daryl Ann Padilla, isang teacher ngayon sa Thailand. Ang kanyang reklamo ay isang teacher sa Canada naman na si Mr. Paulo Bustamante. Nagkaroon sila ng relasyon, pinakasalan niya itong si Paulo and then 2 months lang nag-break na sila. Sabi ni Daryl Ann, nagkakilala daw sila ni Paulo sa social media. Then nagkaroon daw sila ng relasyon for 1 year. Tapos nag-decide daw sila na umuwi ng Pilipinas para magpakasal. Pareho daw silang OFW. Nasa Turkey daw siya noon at si Paulo ay sa Canada naman. Less than 2 months na magkasama sila sa Pinas, andun na yung nagpakasal sila. Tapos bumalik sila ng Canada and then after 2 months, again na nakabalik na siya sa Canada, wala na. Pero nang time daw na may communication pa sila ng less than 2 months, medyo hindi na daw sila okay. Hindi na tumatawag sa kanya masyado si Paulo, hindi na nag-chat masyado. Lumalamig na siya. After daw nilang magpakasal at magsama ng less than 2 months ay bumalik na si Paulo sa Canada. At si Daryl Ann naman ay hindi na bumalik ng Turkey. October daw same year pumunta na siya sa Thailand. Ang usapan daw nila ni Paulo na magsasama sila na ipaprocess ni Paulo ang papel niya para makasunod siya sa Canada. In less than 2 months after makabalik si Paulo sa Canada ay lumalamig na siya. Ang pagkakaalam naman ni Daryl ay walang asawa si Paulo sa Canada. Pero may nag-send daw sa kanya na picture na si Paulo ay may kasamang ibang babae. Hindi naman daw niya naisip na baka nagsawa na sa kanya ang asawa niya o ginamit lang siya. Hindi daw yon ang sapat na rason para iwan siya nito ng ganun-ganun na lang. Marami daw kasi silang hindi pagkakaintindihan. Katulad na lamang daw na may ayaw daw sa kanya si Paulo na hindi niya alam kung ano yon. Basta na lang daw itong magagalit. Iisipin na lang daw nito na wala siyang time kay Paulo. Nang umuwi daw sila ng Pilipinas, gusto daw ni Paulo na nakatutok lang daw siya kay Paulo ng time. Na kung maaari, hindi na sila lumabas ng kwarto. Gusto naman daw niyang ma-experience ang pagiging may bahay na gusto niyang maglinis o maglaba. Ayaw daw ni Paulo, doon na daw nag-uumpisa yung away nila. At sabi naman ni Paulo ay nag-aya naman daw si Daryl ng hiwalayan. Ang nangyari daw kasi dun yung unang away daw nila na bago sila maghiwalay, nakita daw niya si Daryl na may kakbay na ibang lalaki sa Facebook. Kinumpronta niya daw si Daryl kaso si Daryl pa daw ang galit. At sabi ni Daryl na yung lalaki na nakakbay sa kanya ay friend niya lang daw at alam ng lahat na bakla daw ito. Nakakasama niya daw ito sa mga singing competition, nag-explain daw siya kay Paulo kaso hindi naman daw ito naniwala. In-erase na daw niya yung picture na yon sa Facebook, ang kaso hindi na daw siya nito binigyan ng chance. At sabi naman ni Paulo ay nakita niya daw yon. Kinumpronta niya daw ito at sinabi niyang yon nararamdaman niya na nagsiselos daw siya. Ang ayaw niya daw kasi na mangyari noon ay si Daryl pa daw ang galit. Nagbangayan pa daw sila noon at nasabi daw doon ni Daryl na maghiwalay na lang daw sila at siya'y wala naman daw pagkakamali. Hindi daw siya nanlalamig, busy lang daw siya kasi nung umalis daw siya, hinabol niya daw yung trabaho niya pagbalik niya sa Canada. May trabaho daw kasi siyang iniwan at binalikan niya, kaya hinabol daw niya yung mga time na nawala niya. Pag uwi daw niya, matutulog na daw siya, ang kaso tatawagan pa daw niya ito. Ayaw na daw niya makipagbalikan kay Daryl dahil magtutuon na lang daw siya sa trabaho niya. Teacher daw siya ngayon sa Canada. Wala na daw pag-asang magkabalikan sila at iba na yung goals niya ngayon. Gusto niya daw kasi mag-aral ulit para daw makakuha ng higher position. Hindi na daw talaga sila magkakabalikan. At sabi naman ni Daryl ang gusto niya daw ay annulment na si Paulo ang magpo-provide ng lahat dahil si Paulo daw ang gumawa. At si Paulo na nga daw ang magdi-divorce sa kanya sa Canada at sabi ni Paulo ay humihingi ito ng paumanhin kay Daryl. Dahil sa nangyari sa kanilang dalawa, kaya daw niya ito pinakasalan dahil minahal niya daw ito. At sabi naman ni Daryl ay may concern daw siya tapos na daw lahat pero hindi na daw niya maibabalik lahat ng paninira sa kanya ni Paulo. Yung pagsira daw nito sa buhay niya at yun daw ang hindi niya makakalimutan hanggang ngayon. Na parang simple lang daw kay Paulo yung nangyari. Alam daw niya na patuloy pa din yung mga panluloko ni Paulo sa mga babae. Gusto daw niya magkaroon ng leksyon si Paulo at sasampa niya daw ito ng kaso.
Hindi naman daw siya humihingi ng kahit na ano, ang gusto lang daw niya ay ang hustisya sa ginawa sa kanya ni Paulo.